Kaugnay sa naganap na pagdinig sa Senado hinggil sa pagkamatay ni Alguera Leyte Mayor Rolando Espinosa at sa issue ng extrajudicial killings, makakapanayam natin si Alguera Police Chief Inspector Jovi Espinido. Magandang umaga po sa inyo, Chief Inspector Espinido. Magandang umaga, Sir Howie. Magandang umaga. Yes. Okay, ayon dun sa testimonya ni Kerwin Espinosa, kayo raw ang nagpakilala sa kanilang dalawa ni Ronnie Dayan. Ano pong reaction niyo rito? Ever since na kilala ko si Dayan, or hindi talaga totoo yan. Isang bisis na makilala ko naman si Dayan at saka magpapakilala naman, wala, hindi talaga totoo. Ang layo. Pero si Kerwin Espinosa, matagal nyo nang kilala. Nakilala talaga si Kerwin Espinosa kasi yun pagka-drug lord niya sa Eastern Visayas. Okay, so yung pagka-drug lord niya sa Eastern Visayas, sinasabi rin niya, inaamin naman niya yun, ano? Pero ang sinasabi niya na yung kanyang ama ay inosente, wala raw kinalaman sa droga. Kayo po ay matagal kayong nagserbisyo sa Eastern Visayas. Hindi lang kayo naging hepe sa Alguera Leyte, pero naging intelligence officer kayo ng PNP sa rehiyon. No? So ano yung nalalaman nyo naman dito sa mag-amang Espinosa? Si Kerwin lang ba yung aktibo sa drug trade o pati yung kanyang ama? Actually, Sir Howie, hindi lang niya masabi na walang sala yon. Ginawa pa niya sinungaling yung papa niya sa ginawa niya ngayon. Actually, yung papa niya talaga ang pinaka-drug lord. Yung ang drug lord, tigi-tigi lang yung kay Kerwin nung una. Magamit lang, binta maliit. Nung mag-transpinas kasi, lumago na sa loob ng kulungan si Jaguar, malaki na sigat, saka nagkakaalita na yun sila dahil nakuha ni Jaguar yung asawa niya. Yung Kerwin? Yung Kerwin. Kasi sinabi niya yun sa Senado. So, nag-transfer sila dito, lumipat. Siya na ang nagdala ng hawak. Nag-transfer saan po? Dito sa Eastern Visayas. Sa Eastern Visayas. So, dati, itong mag-ama ay aktibo po. Ayon sa inyong intelligence, ay aktibo sila sa Cebu. Yes. Pero marami silang karibal doon sa droga. Kaya lang sila lumipat sa Eastern Visayas, sa Leyte, primarily. Ano? Kaya anong taon po ito? Siguro mas active na siya yung mga 2013, 2012. Yun parang lumakas na yung sa Eastern Visayas. And before that, aktibo na sila sa Cebu. Maliit-liit lang. Bakit Cebu? Hindi sila taga Leyte talaga? Taga Cebu sila? Yun ang sabi naman ng papa niya para makakandidato na doon sila nag-silbi doon yung birth of place ni Mayor sa Albuera para makakandidato naman siya. Pero nakatira sila sa Cebu. Cebu talaga sila. At doon sila nag-umpisa dito sa kanilang negosyo. Doon nag-umpisa. Okay. So, sa madaling sabi, para sa inyo, no, hindi nagsasabi ng totoo to si Kerwin na inosente yung kanyang ama doon sa drug trade. At siya mismo yung mas malaking drug lord. Yes. Alam mo, Sir Howie, kung sa lahat ng mga intelligence community, mga law enforcement, bawat intelligence community at agency, magbigay yun ng mga conference for consolidation. Lahat kung makikita mo ang mga report, yun sila talaga ang pinakamalaki. Sa kanya na lang, kung yun nga, pakinggan na natin sa kanya, siyempre, hindi niya idawit yung kay papa niya. Okay, kasi pumirma, o sinasabing pumirma, itong yung yumaong na Alguera Leyte Mayor Espinosa sa dalawang affidavit, no? Ngayon, sinasabi ni Kerwin ay pineke daw ito. Peke daw to, forged, etc. Pero marami kasing nilalaman yung mga affidavit na yan. May mga pangalan doon, no? May mga description kung paano yung mga bayaran, ano? Pero kayo mismo, sinasabi nyo, nasaksihan nyo mismo yung pagpirma ni Mayor Espinosa dito sa mga affidavit na to. Yes, Sir Howie. Sa pag-alaman sa lahat, mayroon nga ako dala ng mga picture na may abogado niya na nag-assist sa kanya. May video pa tayo na nag-assist. Kasi proseso natin yan. Ang sa akin nga, parang ginawa niyang sinungaling yung father niya. Bakit gano'n na nagsasabi naman, nandyan yung regional director ko at the time, at saka yung provincial director ko, at pamilya na, siya lang ang wala doon sa area nung masabi natin na nagpirma siya ng affidavit. Kasi ang sinasabi ni Kerwin, bakit daw yung kanyang ama yung pinatay, ay wala naman daw nalalaman, hindi raw konektado dito sa drug trade. Si Kerwin talaga yung drug lord. Pero ang sinasabi niya ngayon, mas malaking drug lord pa yung ama. Kaya marami din talagang nalalaman. Mas malaki. Yun sa kanya na lang aligasyon niya. Pero sa totoo, alam namin, kami nasa labas ng operatives, alam natin lahat kung sino-sino, or bawat every year, sino ma-RD doon, Sir Howie, alam na lahat kung sino sila. Kasi hindi yun nagpapalitan ng palagi. Matagal na as a revelation of Kerwin, talagang totoo. Pero yun nga, tinignan ko siya na sana magsabi talaga siya ng totoo.
Kaya kung rub out nga yung naganap doon sa Baybay Provincial Jail, ang ni-rub out na tao ay talagang maraming alam. Hindi ito yung inosenteng ama na ipinapalabas ni Kerwin. It's very simple na masabi natin yun, Rabi. Totoo yan. So, ayon sa inyong nalalaman, dahil kayo ay naging intelligence officer na matagal sa Eastern Visayas, ano kaya ang mga alam ni itong si late Mayor Espinosa? Yun mga revelation niya, Sir Rabi, kasi nakikita ko doon mismo. Alam naman natin na galing siya kay CPNP, nag-surrender pagkatapos nagpunta doon, trabaho siya bilang isang mayor. Pagkatapos ilang linggo, pumunta sa atin voluntarily, nag-confess na isabi niya lahat kasi takot na siya na parang balikan siya or papatayin siya ng mga tao na baka masabi natin na i-reveal niya lahat. Yun ang nangyari. Kaya ang maraming alam ni Mayor at the time. Marami talagang alam si Mayor. At bakit kung hindi nga totoo na hindi nyo kilala itong si Ronnie Dayan, bakit kaya kayo dinadamay nitong si Kerwin Espinosa? Wala na silang ibang magawa. Kaya nga sabi ko, wala silang ibang magawa na masali ako. Una, expected ako, Sir Howie, na magsabi talaga siya na ako tumanggap ng pera. Kasi yung pagsira lang sa reputation ko, sa credibility ko, as a leading team leader ng naghanap sa kanya doon sa Albuera. So, expected ako ron. Yun nga ang pinagtaka ko. Kung wala na lang sana, ba't idinawit hindi nga ako tumanggap? Ba't kailangan pa na ipakilala ko si Dayan sa kanya para lang sa gano'n na naman ng mga pangyayari or mga payula? Na siya mismo nagsabi na hindi ako tumanggap. So, yun nga ang inano ko na para lang madali talaga ang pangalan ko or maiba. Kasi konsensya ni Kerwin yan, nakonsensya yan. Nakita ko konsensya. Kasi nakita ko si Rawi, hindi na talaga siya ang nagsasalita. Yung Senate hearing, parang abogada na niya ang nagsasalita. Lahat ng mga sabi ni Kerwin. Pero kung pabayaan lang yun si Kerwin. So sa tingin nyo, planado ito na talagang idadawit kayo. Hindi ito basta na blurt out o nasabi lang niya doon in the heat of the moment. Yes. In other words, parang sa tingin nyo may script ito na talagang... Scripted lang talaga. Kasi sa totoo lang, ako din nakasabi na may konsensya pa rin si Kerwin. Na konsensya pa rin. Kaya akala ko nga na yun na ang kuan na magsabi na ako nagtanggap. Pero may konsensya, maliit, may konsensya pa rin, pero sa ganun, idinawit pa rin ako. Lalo na hindi katotohanan, ang layo sa kay Dayan na iling ako sa kay Dayan. Kasi nung umiyak si Police Chief Bato de la Rosa doon sa Senado, doon sa mga sinabi niya, mukhang pinaniniwalaan pa niya si Kerwin na dawit kayo, no? Kasali kayo dito sa pagbibigay niya ng pera sa mga pulis. Sir Howie, alam mo, I understand CPNP kay Sir Bato. He is a human being na talagang nasa kanya yan, no, pagkataon niya. Pero alam ko, Sir Bato, talagang bato yan, kaya nga tinawag siya na bato. But sometimes, hindi natin mapigilan yung sa paligid niya, no, na palaging nagsasabi sa kanya kung ano-ano lang. Ang sa akin lang sana, maintindihan niya yung tao niya ng trabaho. At least, Sir Howie, makasabi ako, almost complied ang trabaho natin. Why? Nilagay si Espinido sa Albuera for that mission. Eradicate, masabi natin, i-abolish ang grupo ni Kerwin, i-disband ang grupo ni Kerwin. Almost 3 months nagawa natin yan. Nahuli si Kerwin dahil sa mga warrant of arrest, mga file cases natin. Napalitan pa because I know, Sir Howie, God is God of order. Hindi lang wala na disband yung grupo nila. Napalitan pa yung mayor in which yun ang hinintay ng mga tao sa Albuera. Alam yan ng mga kasama natin, mga kaibigan natin sa media kasi nagtutok sila doon at the time. Okay, sa madaling salita, itong si Police Chief Bato de la Rosa, malaki yung tiwala sa inyo, kaya kayo ang nilagay doon with that particular mission. Yes, Sir Howie. At maaring kaya sobra din yung kanyang disappointment to the point na napaiyak siya doon sa sinabi ni Kerwin na kasabwat kayo doon sa pagpoproteksyon sa mga drug lord. Yes, Sir Howie, that's why I understand, Sir Bato, sa gano'n ng mga pangyayari ba. Pero may Panginoon naman ako na magsasabi sa kanya, at the end of the day, malaman talaga ang katotohanan. Kagaya ng mga interview sa Congress, so gano'n na ang nangyari. Okay, may sinabi rin itong si Congressman Vicente Veloso, no? Doon sa Senado na may tinatawag daw na dagdag bawas dito sa mga affidavit. May mga pangalan daw na nandun. Kaya daw nilalagay doon kasi hinihingan daw ng pera.
ng pulis o kung sino man yung makakatanggal ng pangalan. Kasi doon sa pangalawang affidavit ay wala na raw yung ibang pangalan doon. Ito ba familiar na gawain sa mga paggawa ng mga affidavit? Hindi, sinabi, normal. Normal ito. Itong sinasabi niyang dagdag bawas na pangalan. Siguro sa iba, Sir Ravi, pero sa atin, sa nangyari sa atin, Mayor Espinosa he is a normal person. Parang pumunta siya, dala yung salaysay niya na magsabi, because he is not at the time under ng custodial investigation. Parang normal person na magpunta ka sa estasyon, Sir Ravi, na magsabi ka, ako, sir, tulungan niyo ako, mag-file ako ng kaso against sa kapitbahay ko na ganito ang nangyari. So, mag-execute ng affidavit. Ipakita sa'yo, i-subscribe, parang i-drop, ipakita sa'yo, okay, Mayor, ganito, ganito. Pero, at the time, maski pa ganun, ginawan talaga natin yung paraan na, before si Mayor magpirma, sa harap mismo ng piskal at saka may mga abogado na mag-assist sa kanya. At maliban dyan, Sir Ravi, hindi lang sa ganun, dyan mismo ang RD natin, Regional Director, at saka yung Provincial Director natin, na nakatingin sa lahat, pati yung pamilya niya. So, mayroon tayong picture, yung sabi ko nga. So, marami nakasaksi sa kanyang pagpirma. So, hindi totoo na forged ito, peke ito, etc. Pero yung sinasabi yung normal na tao lang itong si Mayor Espinosa. Pero ang sinasabi niyo rin na siya yung pinakamalaking drug lord doon sa region. So, hindi siya normal na tao. No? Ang sabi ko sa normal na pagtanggap sa isang investigator, na siya mismo nag-confess, Sir Ravi, nagpunta doon para magsalaysay. Ang sabi ko nga, hindi siya accused nor apprehended person, no, na at the time, sa kaso na yun, free siya. Naging mayor siya, nagtrabaho siya sa opisina niya, pumunta sa opisina para lang magbigay ng salaysay. So, tinanggap natin, tinulungan ng investigator natin, kasama yung pamilya niya. Okay, well, related to this, no, binanggit nyo kanina na may dala kayong larawan nung gumagawa ng affidavit, itong si Mayor Espinosa. Maaari nyo bang ipakita sa amin? Pwede. Okay, meron kayong kasamang assistant. Pwedeng pumunta rito yung assistant para ibigay na. Okay. Ito yung mga litrato. Okay. Okay, ito nga si Mayor Espinosa, no? Sino tong isang kasama niya? Isang private lawyer na nag-assist sa kanya. Doon sa... Okay, ano po yung venue nito? Provincial prosecutors yan. Sa provincial prosecutors yun. Provincial prosecutors sa Leyte. Okay, sa Tacloban. Sa Tacloban, Leyte. Sino po yung kumuha ng litrato? Kasamahan din namin na yung siyempre sa investigator ko. Nandun kayo? Nandun. Nandito rin kayo? Pero wala kayo sa litrato? Wala kayong picture na nandun kayo? Yung ibang siguro may iba makuha natin. Okay. Pero hindi po malinaw dito na ang pinipirmahan niya ay yung affidavit mismong sinasabi nyo. At wala pong date itong litrato. Hindi sa wala akong tiwala sa inyo. No? Pero parang pinipresenta nyo to bilang ebidensya. Maaring sabihin ng ibang abogado na hindi ito matibay na ebidensya para sabihin na totoo po yung kanyang affidavit. Initial lang, Sir Ravi. At least, hindi man tayo sa korte. At least, mapakita naman natin na may initial tayo na ginawa. Talagang ginawa natin kung anong karapat-dapat natin. Pero ang sinasabi nyo ngayon, nandun mismo kayo at sinasabi nyo talagang pumirma siya. Hindi po forged yun tulad ng sinasabi ng kampo ngayon ni Kerwin Espinosa. Yes. Actually, Sir Ravi, yung pag-assist, ang provincial prosecutor mismo, magtanong muna yon bago magpirma. Okay. Totoo ba ito, Mayor? At saka mismo yung provincial prosecutors, nagsabi na nga na interview kahapon, na siya mismo, prepared siya kung saan siya dadalhin para lang magsabi sa katotohanan na hindi pinilit si Mayor. Siya mismo yung provincial prosecutors natin. Okay, may sinasabi rin kayo na parang may plano na kayo ang ilalaglag ng ibang opisyal. Kumbaga, gagawin kayong scapegoat, yung ba yung sinasabi? O kayo sa inyo ibibintang lahat? Pakikwento lang, ano itong planong ito at paano nyo nalaman? Sa akin, mayroon naman tayong personality ba, Sir Javi, na ma-fail natin ba? Na ganun. Na makikita lang sana ng government kung complied ba si Espinido sa trabaho. Accomplish ba ni Espinido yung mission niya? Sa nakikita ko. Pero ba't sa ganun ba? Isang flash lang na mawala yung trabaho natin. Narinig na yung, sino yung nagsasabi? Sino si Kerwin? Na parang paniwalaan ng tao o ng mga pulis na totoo yung sinabi niya. Na sa ganun lang ba na yung paghihirap natin, yung sabi ko nga, ang daming chief PNP, may mga chief PNP na nakaraan, may mga RD na nakaraan,
provincial director na nakaraan, hippie mismo ng Albuera. But ngayon lang nakuha yung na-disband yung grupo ni Kerwin na hindi pa nga nag 3 months na nilagay tayo doon. Yun nga ang sinabi ko. So, hindi natin Sir Hawin, sa isip ko na, uy, baka iba na to. So yung mission nyo from the start was talagang targetin itong Espinosa Group. Yes. Dahil alam nyo na, matagal nyo nang alam na aktibo yan sa drug trade Yes, sa Eastern Visayas. Yes, sir. Nung sa Cebu pa lang, alam nyo na. Yes, Sir Hawin. Talaga. Kaya nga, ginawa natin lahat. Hindi lang At sa ngayon, yun na nga, patay na yung ama. Yun. At sinasabi nyo, wala kayong kinalaman doon sa pagpatay sa kanyang ama. Oh, iba na ang hindi na sa area Pero ko. nakulong niya yung ama at itong si Kerwin ay nahuli na rin. Nahuli na rin. So ang sinasabi nyo, tagumpay yung inyong mission. Yes. Pero at the same time, sinasabi ni Kerwin na, kumbaga, accomplice kayo, kasabwat. Yun nga, siguro, ang rami, yun nga ang tawag, sabi nga nila, na games of the general. Hindi sa akin yan, pero yun ang mga sabi ng mga kakilala natin. Na, kasi ang lumalabas nga itong sa salaysay ni Kerwin, if I may just interrupt, no? Ang dami niyang binabayaran na pulis, no? Kaya ang dami rin nagugula. Alam na natin na may mga kasamang pulis dito sa mga ganitong klaseng racket, no? Pero sa dami ng mga binabayaran, from the top to the bottom, pati mga nasa checkpoint, ay binibigyan niya ng allowance para timbrehan sila kung may magkakaroon ng operation, ano? So parang madaling paniwalaan na halos lahat ng pulis ay kasabwat dito, no? Pero kinausap na ba kayo ni Police Chief Bato de la Rosa tungkol dito? Kasi yung ibang police officers na yun nga ina-accuse ni Kerwin ay binawi na yung kanilang badge at yung baril, ano? Kayo may mga kumausap na ba sa inyo ng mga senior officers o si Bato mismo? Wala pa, sir. Wala pa? Wala pa. So far, wala pa. So ang status nyo, ganun pa rin? Balik pa rin. Balik ako sa Albuera rin. Babalik kayo sa Albuera Leyte. Kasi nasabi nyo, yung main drug group doon ay, kumbaga, nabuwag na, no? So ano pa ba yung natitiran yung mission doon sa palagay ninyo? Yung mga file na ng kaso natin na hinintay natin na mag-release yung mga warrant of arrest sa mga kasamahan nila para talagang totally complied yung trabaho ng pulis sa Albuera na hindi pa man sila kumbikto nor namatay yung si Kerwin, buhay man. So ang pagkumbikto na lang sa kanya para totally complied na yung trabaho ng pulis sa Albuera. At may mga ibang tao naman o saksi o sources na makakapag-contradict or dispute naman dito sa mga sinasabi ni Kerwin na tungkol sa inyo? Totoo, makikita man at saka malaman lahat ng tao, Sir Javi. Okay, so uwi na kayo sa Albuera Leyte para mag-wrap up lang, mag-file ng mga kaso. Pero as far as you're concerned, the main personalities ay, kumbaga, na-neutralize na. Yes, neutralized na. Either dead or yes, or in jail. Yes, Sir Javi. Okay, maraming salamat po, Albuera Police Chief Jovi. Pwede lang, Sir Javi, pahabol na salita. Actually, Sir Javi, believe ako sa presidente natin. No, full force talaga. Yun talagang tininan ng mga nasa ground. Ang ganda talaga he is a full of wisdom ang presidente natin. Kaya nga sabi ko nga, there is a divine intervention sa nangyari ngayon. Nakikita natin. At saka nagpartner sila ni Sir Bato na talagang ganun din ang pangyayari. Ang sa akin lang sana, dapat ma-feel nila ba yung isang pulis na nagtrabaho na makita kung saan banda ito masisira. Na makita naman sa kanila sana na mayroon silang initiative din na magtingin directly na hindi sa paligid nasa kapaligid na lang ang tao na hintayin lang kung ano ang sabi. Pero I believe sa presidente natin na full of wisdom. So hindi ba kayo kinakabahan sa inyong kalagayan? Dahil sabi nyo nga, parang may conspiracy na ilaglag kayo ng mga kapwa nyo police officers. Totoo yun. Makita naman si Ravi. Ang dami yung mga kay Mayor, mga politicians na wala. No? Sa kay Kirin wala na. So sino to mga politicians na to? Hindi ko naman masabi na tayo ang gumawa. Si Mayor ang nagawa at nag-assist lang ang pulis. Kaya nga ako magsabi, ang daming threat, Sir Abe. Pero pinapabahaya ko na sa Panginoon. May Panginoon ako. Okay, with that, good luck sa inyong natitira pang misyon dun sa Albuera Leyte. Police Chief, Chief Inspector Jovi. Thank you, Sir.